Ako si Minnie. Mula sa aking pagkabata, hilig ko na ang paranormal. Masugid akong nagsasaliksik ng mga kwento ng kababalaghan mula sa iba't ibang lugar. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang masayahing pamilya mula sa Bulacan. At isang kakaibang regalo na kanilang natanggap. Sa bayan ng San Isidro, may isang pamilyang labis ang pagmamahalan at saya. Si Ramon, ang mapagmahal na ama. Si Eliza, ang ina na may pusong likas na maalaga. Kasama rin nila ang kanilang anak na si Kim, 6 years old, isang batang babae na nagbibigay liwanag sa kanilang tahanan. Isang araw, dumating ang isang sulat na nagdala ng malungkot na balita. Ang paglipas ng lola ni Eliza. Kasama nitong malungkot na balita na ito ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang regalo na iniwan kay Eliza. Isang antik na salamin. Ngunit, lingid sa kanilang kaalaman, ang salamin na ipinamana sa kanya ay hindi lamang isang karaniwang antik na dekorasyon. Ito pala ay magdadala ng hindi ka nais-nais na mga pangyayari sa kanilang buhay. Matapos ang ilang araw ng pagdadalamhati, dumating ang salamin sa kanilang tahanan. Dali-dali nila itong inilagay sa isang di ginagamit na kwarto na nagsisilbing bodega ng mga iba nilang kasangkapan. Dito nila napansin ang mga kakaibang pagbabago sa kanilang paligid. Matapos na maipadala ang antik na salamin sa kanilang tahanan, naramdaman ni Eliza ang bigat at pangamba. Mula sa mga oras na iyon, unti-unting nag-iba ang pakiramdam sa kanilang bahay. Nagsimula ito isang umaga habang pababa si Eliza sa hagdan ng kanilang bahay. Napansin niya sa gilid ng kanyang mata si Kim na naglalaro sa may garden. Ngunit pagdating niya roon, wala at di niya makita si Kim. Saan kaya nagpunta yung batang yun? Ang tanong ni Eliza sa kanyang sarili. Nagulat na lang siya at nagtaka nang makita niya si Kim sa itaas ng hagdan at mistulang kakamulat lang. Hindi ba naglalaro ka dito sa baba ngayon lang? Ang tanong ni Eliza kay Kim. Hindi po nay, kakagising ko lang po, ang daglian sagot ni Kim. Hindi inintindi ni Eliza ang pangyayaring iyon. Pero sa paglipas ng mga araw, napansin niya na nangyayari rin ito sa iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Napapansin nila na may mga hugis miyembro ng kanilang pamilya sa biglang tingin, pero pag nilingon mo, wala naman palang tao doon. Nagpatuloy itong mga ganitong pangyayari ng ilang araw, hanggang sa hindi na malaman ni Ramon at Eliza kung ano ang gagawin. Ang bawat hakbang sa kanilang tahanan ay may kambal na takot at kaba. Ang kanilang buhay ay tila naging isang mahabang bangungot, kung saan bawat sulok ng bahay ay may kasamang panganib at kababalaghan. Sa tuwing gabi, ang kanilang mga pagtulog ay may kasamang mga nakakatakot na panaginip. Ito ay may kaakibat na pananabik na dumating na ang umaga. Ang bawat tunog sa bahay ay tila nagdadala ng mga kahiwagaan at kababalaghan. Ang kanilang buhay ay tila naging isang kumpol ng mga takot at lihim na hindi nila kayang sabihin sa iba. Hanggang sa isang araw, nakita ni Eliza si Kim na pumasok sa kwarto kung nasaan ang antik na salamin. Dali-dali niya itong sinundan dahil delikado at maraming maaaring mabasag at makasugat sa kwarto na iyon. Laking gulat niya nang makita niya si Kim, o kung anumang nilalang na hugis ni Kim. Ito ay pumasok at tila nilamon ng salamin. Diyos ko Kim! Kim! Ang paulit-ulit na sigaw ni Eliza. Biglang nanghina ang tuhod ni Eliza. Dahil sa mga sandaling iyon, biglang pumasok si Kim at Ramon sa silid. Nandito po ako, Nay, ang sagot ni Kim. Ikinuwento ni Eliza ang pangyayari kay Ramon. Balisa sa mga nadinig niya. Napagdugtong nila ang mga pangyayari at sila ay nagkasundo sa iisa lang na maaaring konklusyon. Ang lahat ng mga ito ay dulot ng salamin, ang sabi ni Ramon. Hindi ito ordinaryong antik, ang dagdag niya. Maaring naglilikha ito ng mga nilalang na kahawig natin. Isang malademonyong aparisyon na kumikilos at nagpapakita sa ating harapan. Ang mga ito ay kamukha lamang natin, pero ang mga nilalang na ito ay may sariling isip at kilos, ang sabi pa ni Ramon. Pero lingid sa kanilang kaalaman, sa bawat sandali na ang kanilang mga mata ay tumitingin sa salamin, lumilikha ito ng portal sa mundo ng mga maligno. Sila ay nagkakaroon ng pagkakataon para makapasok sa mundo ng mga tao. Ginagaya nila ang hugis sa refleksyon.
Ang mga malignong ito ay naiiwan sa mundo hanggat nariyan ang portal. Nagmamasid at naghihintay. Nangangarap na makakuha ng kanilang sariling lugar sa tunay na mundo. Sa tuwing titingin sila sa salamin, ang kanilang mga dobling sarili ay tila lumalapit. Nagtatangka na maghari sa kanilang mundo. Ang mga nilalang na ito ay hindi tao. Sila ay marahil nagsisilbing mga kampo ng kadiliman. Nagpapakita ng kanilang presensya sa bawat pagkakataon na hindi inaasahan. Sa kabila ng kanilang takot, buo ang loob ni Ramon at Eliza. Nakapagdesisyon sila na basagin ang antik na salamin. Pero hindi nila alam kung ano ang maaaring mangyari kung sakaling gawin nila ito. Baka lalo pang lumalim ang sitwasyon o maging biktima sila ng mas masamang mga puwersa na kanilang hindi kayang harapin. Pero ang mga ito ay di na nila inintindi, alang-alang na lang sa ikatatahimik ng kanilang pamilya. Agad na kumuha si Eliza ng martilyo. Sa isang idlap, buong puwersa niyang hinampas ito sa antik na salamin. Biglang nagdilim ang buong bahay. May nakakatakot na sigaw na lumabas mula sa antik. Nagpatay-sindi ang mga bumbilya at sila ay nabalot sa malakas na hiyaw na tila ba ay nagmumula sa kanilang mga isipan lamang. Napapikit na lang ang kanilang mga mata habang sila ay magkayakap, hindi nila sigurado kung ano ang sunod na mangyayari. Matapos ang ilang sandali, nahapo ang dilim. Tila ba biglang sumigla ang bahay at ang kanilang mga pakiramdam. Wakas na ang lahat, ang masayang bigkas ni Ramon. Natalo natin ang mga maligno dahil sa ating pagmamahalan at tiwala sa Diyos. Mabilis nilang nilinis ang kwarto, masinop na nagwalis si Eliza para matanggal ang lahat ng bakas ng lumang salamin. Agad nilang itinapon ito sa labas ng kanilang bahay para sunugin. Sa huli, nakamit nila ang tagumpay. Sila ay malaya na mula sa kadiliman at kababalaghan na minsan ay umalingaw-ngaw sa kanilang tahanan. Bumalik ang sigla. Matapos ang ilang linggo. Kim, halika na dito sa baba, kakain na tayo, ang sigaw ni Eliza kay Kim isang araw. Hindi sumagot si Kim at nagtaka si Eliza kung nasaan na naman itong batang ito. Hinanap ni Eliza si Kim at kanyang natagpuan ito sa kwarto kung nasaan nandoon dati ang antik na salamin. Nandyan ka lang pala bata ka, ang sabi ni Eliza kay Kim. Sa kanyang pagtataka, hindi sumasagot si Kim. Nang paglapit ni Eliza, biglang nanlamig ang kanyang kalamnan at tila tumigil ang kanyang puso. Nakita niya si Kim. May hawak na maliit na piraso ng salamin na antik. Naiwan ito nung magwalis siya dati. Biglang nagdilim ang paligid. Si Kim ay nakasilip sa maliit na piraso ng antik na salamin. Ang kanyang refleksyon ay nakikitang nakatingin at nakangiti.